Mag-advertise muna ako mga kaibigan, no? Mayroon tayong stock ng dark chocolate ngayon. First come, first serve, magtawag o mag-text lang kayo sa number na ito. 0916-90-00997. Ulitin ko, 0916-90-00997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw. Kaya ina-advertise ko para for your health. Subukan nyo. At para matulungan natin yung mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Taliwas sa tip ni Bam kay Junbic. Leyte Police, wala umanong natukoy na beripikadong banta ng mass attack. Nakakaya naman ito ay. Ayon sa ulat ng Daily Tribune, sinabi umano sa kanila ni Police Lieutenant Mary Antoinette Espina, tagapagsalita ng Leyte Provincial Police Office, na wala silang natukoy na beripikado o nalalapit na banta ng mass shooting o mass stabbing sa Tolosa National High School matapos beripikahin ang mga kumakalat na mensahe online. Nauna rito, sinabi ni DILG Secretary Junbic Rimulya na nakatanggap siya ng tip mula kay Senator Bam Aquino tungkol sa umano'y planong mass attack sa isang paaralan sa Leyte. Ayon kay Rimulya, agad itong inaksyonan ng Criminal Investigation and Detection Group. Gayunpaman, ayon kay Espina, lumabas sa investigasyon na ang mensahe ay nagmula umano sa isang faking Facebook account na ginawa ng isang 14 anyos na dalagita. Inamin umano nitong ginawa lamang ang post upang makuha ang atensyon ng kanyang mga kaibigan at pamilya matapos makaranas ng problema sa kanilang tahanan. Binigyan diin pa ng Leyte Provincial Police Office, based on the findings, there are no verified information indicating any actual imminent threat. Sa kabila nito, tiniyak ng Leyte Police na patuloy ang kanilang monitoring at pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad ng mga paaralan habang hinikayat ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ang hindi beripikadong impormasyon at dumulog lamang sa mga opisyal na sanggunian. Ano ba naman to? Nakakaya. Mabuti pa, saludo ako sa Leyte Police Provincial Office. At least wala silang itinago. Kung ano yung katotohanan, yun ang sinabi. Na natukoy, 14-year-old na estudyante, may problema, to get the attention, nag-post siya ng ganon. Kasi nga, may problema sa tahanan. So, lesson learned sa atin, mga parents and grandparents, wag nating pabayaan itong mga anak o apo natin. Yung ganyan ba? I believe, itong dalawang suspect sa Tacloban City shooting, baka napapabayaan ito ng mga magulang. Kaya ganyan ang naisip. Kasi kung maayos ang pamilya, ang mga batang napalaki sa maayos na pamilya, hindi makakaisip na. So again, this brings us to the importance of the family. The basic unit in our society is pamilya. Dapat bigyan natin ng priority attention ng pamilya. Okay. So, again, nakakaya. I will speak about family
prioritization mamaya. Nakakaya ito for a DILG secretary na i-announce kaagad ng ganun na palabasin na parang nakagawa sila ng isang heroic accomplishment dahil na napigilan nila ang isang mass attack. That's mas lalong magbigay yon ng negative impression na magulo ang ating bansa. Yun ang ibig sabihin nun. Huwag sana naman masyadong media hungry ang ating mga ahensya ng gobyerno para lang palabasin na may nagawang kabayanihan ni Senator Bam Aquino ng mga pulis dahil na naagapan ang isang mass shooting na naman. Ito pala nang dahil lang problema sa pamilya. Salamat po, Leyte Police Provincial Office sa pagsasabi sa katotohanan. Okay, speaking of family. Ako, ang natutunan ko sa buhay is ganito, ang priority ko, Una is Diyos. Sundin ang kalooban ng Diyos. After ang Diyos is pamilya. Sunod, after family is trabaho. And then last, yung ministry kung tawagin, o yung pag-involve sa mga pinapagawa sa simbahan. Ministry ang tawag. Last priority sa akin yan. Unahin ko ang Diyos, after niyan is pamilya ko. Maalala ko nung kapitan ako, na bigyan ako ng pagkakataon, tinawagan ako ng isang koronel sa Manila, Fort Bonifacio. Sabi, Johnny, kailangan namin ng opisyal dito sa Fort Bonifacio, sa Army Quarters. Ikaw ang napili ko. Punta ka dito at yung karir mo, mas lalong, magiging maganda dahil papunta na ako sa Army Headquarters. Madali kang makapag-schooling sa abroad. Maiwanan ko yung mga anak ko. Kapitan pa ako doon, malilit pang aking anak. So I had to decide. Anong unahin ko? Yung career ko? Para yung future ko magiging... Sinabihan ako, magiging mas madali kang mag-general kung ma-assign ka na sa Manila, sa Fort Bonifacio. Sinabihan ako. Then, after much thought, nag-decision ako, sorry sir, dito muna ako, ayokong iwanan ang aking mga anak habang maliliit pa sila. Nako, nalungkot yung koronel na yun, sayang Johnny. Ikaw pa naman ang napili ko na maasahan. Kasi yung koronel na yun, ROTC graduate, later on, nag-general, Gusto rin niya akong mag-general. Sayang. Sige lang, sir, unahin ko ang pamilya ko. So, I made the right decision. Habang lumalaki yung mga anak ko na naalalayan ko sila, kaya ngayon, wala akong problema sa aking mga anak. Later on, to make this story, long story short, naging general pa rin ako sa tulong ng Diyos kasi inuna ko ang aking pamilya. Kaya huwag nating pabayaan nating pamilya, mga anak, mga apo, lalo na ngayon mga apo. Dapat priority sila, maturuan sila, may takot sa Diyos, may pagmamahal sa bayan at sa kapwa-tao. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan ng yero. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ilan ang giatop tungod kay nagdali-dali sila og atop tungod kay sige og kaulan dire. So karon atong nakita nga human na gyud sa pag-atop og nakapatindog na gyud sila sa ilang balay tungod sa tabang. So kuan na gyud. Tungod sa tabang nakabalay na sila. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sin nga nag-atop na gyud kay ga tuluan na among balay ug sa atop na gyud namo ang gitabang sa amoa. Oo, so tungod kay sige na og kaulan, inyo na lang giatop ang gitabang sa inyo nga yero. O giatop na gyud namo. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa. So
Nindot na gyud ang inyong atop. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga inyong gipulihan nga karon nakapatindog na mo aning inyong bag-ong balay. Pila, tuloy. 5 na katuig. 5 na ka tuig. So karon nindot na gyud di na gyud mo maulanan. Dili na. Hinaot unta nga magpadayon pa ni nga tabang kay para matabangan ang kakalisod. So daghan pa di ang nanginhanglan og tabang O dagan pa gyud. nga sama ninyo. So salamat kayo.